Malakas ang pagdurugo ng ina. Agad na pigilin ang pagdurugo. Ihanda ang plasma. Malapit na siyang lumabas. Labas na. Anak na babae. Nanay, naway magkaroon ka ng mapayapang buhay. Kaligayahan. Pasensya na. Inay, mahal ka namin. Pasensya na. Ang nanay mo ay malakas ang pagdurugo. Ginawa na namin ang lahat. Ano nang sabi mo? Ang nanay niya. Ginoo. Nasa daan na ang Ginoo. Nagkaroon ng aksidente. Sabi ng doktor, hindi na nailigtas. Anong kalokohan ito? Hindi ito nakakatawa. Walang nakakatawa dito. Ginoo. Magsikap ka sa iyong pagdadalamhati. Kailangan ka pa ng batang babae na ito bilang kuya. Hindi ako niya kuya. Ikaw ang salot. Ikaw ang pumatay sa mga magulang. Ginoo. Mahal na host, kumusta ka? Ako ang iyong eksklusibong sistema. Ang iyong misyon ay, bago ka mag-18, ay ipagdiwang ang iyong kaarawan, kasama ang iyong kapatid na si Wenyi. Kung magtatagumpay ka, makakakuha ka ng bagong buhay. Kung mabibigo ka, ikaw ay mabubura. Huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Kuya, kaarawan. Lima, 15, 26, 16, 27, 17, 28, 18, 19. Ikalawang mensahe. Host, ito na ang huling pagkakataon. Kung ayaw pa rin ng kuya mo, kahit na ganito. Yuan. Hindi pa nasasabi ang buong sistema. Pero naiintindihan ko na hindi siya kayang magpabaya kahit na 18 taon silang magkasama. Kahit na ito ay isang malamig na makina. May narin din akong damdamin. Kuya. Ikaw, pwede mo ba akong samahan sa birthday ko? Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng mga magulang namin. Tumakbo ka na. Ngunit ang nag-iisa kong kuya, ayaw pa rin akong mahalin. Ito na ang huling pagkakataon. Kung sakaling mabigo ka, bago ka maging 18 taong gulang, hayaan mong ang kuya mong si Wenyi ang makasama mo sa isang kaarawan. Matagumpay. Makakamit mo ang bagong buhay. Kabiguan. Mapapawalang saysay. Hoy, tangtang ate. May problema ba? Ulat shonen. Ay, ang kuya ang kumuha sa kanya. Sa ampunan bilang kapatid na inampun. Tuwing araw na ito, naghahanda siya ng regalo para sa kanya. Nagpapaputok ng paputok. At ako, ay may tanging bakanting silid. At isang simpleng homemade na cake. Pakiusap, tawagan mo si kuya. Yuan. Nasaan si kuya? Nagsasaya para sa aking kaarawan. Ang ganda ng mga paputok. Pinagawa ito ng kuya ko sa isang master ng paputok. Ang aking mahal na kuya, kasama ang kanyang inaanak, habang ako ay nag-iisa lang. Sa pagbilang ng huling sandali ng aking buhay. Hindi na marami pang oras na natitira sa akin. Bawat segundo na tumitibok ang kampana, isang hakbang na mas malapit sa kamatayan. Tawagan mo si kuya saglit. Anong kailangan mo kay kuya? Si kuya ay nag-overtime ng kalahating buwan at nakakuha lang ng 3 araw para makasama ako sa aking kaarawan. Ang hirap ng buhay ni kuya. Araw-araw 4 na oras lang ang tulog niya para lang bigyan ako ng perpektong sorpresa sa kaarawan. Ang kuya mo ay willing na maglaan ng 3 araw para makasama si Wen Xiaonuan sa birthday niya. Nag-overtime siya ng kalahating buwan para lang mapasaya siya.
Dapat pumayag siya. Maglaan ng 3 minuto para makasama kang kumain ng 1 piraso ng cake. 30 segundo lang. Sapat na para sumabog ng 1 kandila. Sino ang tumatawag? Yuan. Kay Tongtong na ate yun. Hello. Kung hindi sasagot, tatapusin na lang niya. Kuya. Kuya, ako. Pwede mo bang? Samahan akong magdaos ng kaarawan. Ito na lang 1 beses. Wentang. Paano ka nagkaroon ng mukha para magdaos ng kaarawan? Ito na lang 1 beses. Kuya. Pakiusap. Samahan mo ako kahit 1 beses. Kung hindi ka babalik, buburahin ako ng sistema. Talagang mamamatay ako. Kung mamamatay, mamatay na agad. Kuya, pinatay mo ang mga magulang. Mamatay ka na lang para makabawi. Kuya. Host? Ayos lang. Hindi naman ako karapat-dapat magdaos ng kaarawan. CJ. Kaya ayos na lang. Gusto ng kapatid kong lalaki na mamatay ako. Sa totoo lang. Hindi ko rin naman naisip na mabuhay. Host, baka gusto mong subukan ulit. Pumunta ka kay Wenyi. Kahit na 1 minuto lang siyang makasama mo. Mag-a-apply ako. Maaari na rin ituring na siya ang kasama mong nagdiwang ng kaarawan. Magpatuloy ka lang, host. Ayokong mawala ka. Hindi na kailangan. Salamat sa iyo. Sistema. Salamat sa pagsama sa akin ng maraming taon. Sistema. Kanta ka ng 1 awit ng kaarawan para sa akin. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Masaya. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Sistema. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mangyayari sa 12 oras? Kukunin ko ang iyong katawan at kontrolin kang magpakamatay. Sistema. Ayaw kong ipagawa mo iyon. Dahil ikaw lang ang aking kaibigan. Wentang. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan.
Pakiusap, umatras ka. Ay naku, tingnan mo ito. Ito. Ano ba ito? Bakit ka tumalon sa building? Anong nangyayari? Kanino kaya to? Ang hirap tignan dito. Ay naku, wag na kayong magpakita, umalis na tayo. Yuan. Isang magandang batang babae. Bakit siya biglang bumaba? Dumating na ang doktor. Nakapagbigay na ba ng balita sa pamilya? Pakiusapan, magbigay daan. Dahil sa taas ng palapag. Napaka nakakatakot ng aking pagkamatay. Ang mukha ay puno ng dugo at laman. Lahat ng kasukasuan sa katawan. Parang isang maruming. Nabasag. Walang gustong laro ang babae. Host, bakit? Walang anuman. Saka na rin. Hindi naman ako nagmamadali. Pero na-detect ko na papunta na ang sasakyan ng kapatid mo. Sa direksyong ito. Parang, siya ay nandito para makasama ka sa iyong kaarawan. Sa ganitong paraan, maaari mong makamit ang layunin. Ay naku, tingnan mo, nakakatakot. Ano bang nangyayari dito? Ito ang unang pagkikita. Ay, may nag-iimbestiga ba sa dahilan? Ibig sabihin, hindi makaisip ng mabuti ito. Huwag kang tumingin nuan-nuan. Makakatakot yan. Sobrang nakakatakot. Sobrang kawawa. Isang tingin lang, kuya. Mukhang sobrang seryoso. Kuya, nangako ka sa akin. Kasama mo akong magpasa ng alas 12. Halos lampas na. Nagsisinungaling ka. Mabait ka, nuan-nuan. Pagkatapos kong matapos, sasamahan kita. Yuan. Kasalanan ng taong tumalon sa gusali. Hindi naman siya tumalon agad, huli pa. Bakit kailangan pang sumabay sa oras na ito? Nakakainis. Dapat unahin ang yumaong. Saka na. Ang trabaho ng kuya ay maging forensic. Mag-autopsy ng katawan at tumulong sa investigasyon. Talaga namang tungkulin ko ito. Akala ko ay umuwi ang kuya para disektin ang aking bangkay. Hindi para ibagdiwang ang aking kaarawan. Buti na lang. Hindi ko kailanman inasam ang kanyang kabaitan. Ngunit nakita ko siya. Sobrang pagmamahal kay Wen Xiaonuan. Talagang naiinggit ako. Sa mga taong ito. Sa pagitan natin. Tanging galit niya ang napakalakas. At ang aking pag-ingat. Nasa baba ng bahay ni Wentang ito. Ganito, pumunta ka muna sa kanya at hintayin mo ako. Kuya, ang dilim ng gabi nakakatakot. Samahan mo akong umakyat. Sige, isasama kita. Ang kanyang kabaitan ay ibinigay sa iba. Naiinggit ka ba? Naiinggit nga. Pero higit sa lahat, masakit sa puso. Dahil ako ang tunay niyang nakababatang kapatid na babae. Bakit palagi siyang ganito sa akin? Parang estranghero lang. Tangtang ate, pumunta kami bilang bisita. Ang fireworks sa birthday party ko ay sobrang ganda. At may drone pa. Ang galing talaga. Sayang, hindi mo nakita, ang ganda talaga. Dapat ay ipinagmamalaki niya ako. Gaano kaganda ang mga paputok. Gaano ka-epic ang drone. Sa mga nakaraang taon, sa bawat kaarawan, palagi siyang nagmamalaki ng ganito. At ako'y napipilitang umiti at tiisin. Ngayon, patay na ako. Lahat ay naging wala. Pero kuya, mapapansin mo ba ang aking pagkawala? Diyos ko. Kuya, mukhang ngayon din ay kaarawan ni Ate Tangtang. Bakit hindi? Natin siya gisingin. Sama-sama tayong magdiwang ng kanyang kaarawan. Nakahanda na ang cake. Mukhang gawa sa kamay mismo.
Akala nila natutulog na ako. Ngayon lang sila huminto nang makita ang cake. Saka lang nila naisip na ako ay nagdiriwang ng aking ika-18 kaarawan. Kuya, ang iyong pagkunot ng noo ay dahil ba sa pagdiriin sa akin? Anong mukha niya para ipagdiwang ang kaarawan? Umiiyak din ba ako? Sistema. Bakit kahit patay na ako, masakit pa rin ang puso? Wentang. Siguradong hindi pa ako namatay ng matagal. Walang problema. Makalipas ang ilang panahon, magiging maayos din ito. Yuan. Sobrang lamig. Pupunta ako para isara ang bintana. Taong nahulog mula sa gusali. Dito sa gusaling ito. Aling tahanan kaya ito? Kailan kaya malalaman ng kuya na ako'y patay na? Ikaw ba'y magsisisi? O ipagpapatuloy mo ang iyong buhay? Na parang hindi ako kailanman umiral. Mainit. Ngayon, medyo gabi na. Dito ka na lang sa bahay ni Wentang. Magtiis ka na lang ng isang gabi. Kuya, 12 na. 18 taong gulang na ako. Malapit na ang kaarawan ni Nuan-Nuan. Ito na lang, kuya. Nakiusap na ako sa'yo. Buburahin ako ng sistema. Talagang mamamatay ako. Nuan-Nuan. Gusto kong magtanong sa'yo ng isang bagay. Alam mo ba kung ano ang sistema? Yuan. Sistema. Kahit na tinanong ni kuya, ang tungkol sa sistemang sinabi ko sa telepono. Noong una, si kuya, hindi kailanman naniwala sa sinasabi ko. Ngayon, naniwala na siya. Alam mo ba, hindi ba't ito ay tungkol sa computer system? Kuya, bakit mo tinatanong ito? Ang late na, sobrang antok na ako. Walang anuman. Bukas ng umaga. Bukas ng umaga, paggising mo. Sabihin mo kay Wentan. Bibigyan natin siya ng birthday celebration. Kakausap lang ni kuya, sabi niya bibigyan ako. Bibigyan ba ako ng birthday celebration? Mga salitang hindi ko kailanman narinig sa mga nakaraang taon. Ngayon ay nasabi na. Ngunit patay na ako. Host, ang kapatid mo. Sa wakas ay nais na makasama ka. Sa iyong kaarawan. Ngunit kaarawan. Yun na araw na iyon. 1 minuto o 1 segundo, hindi na ito kasama. Kung huli, huli na talaga. Sige na, kuya. Paalam, Ate Wentang. Kumusta? Nalaman na ba ang pagkakakilanlan ng biktima? Kuya, nang malaman mong ako ang biktima. Anong klaseng ekspresyon ang mabubuo? Yuan. Masaya ba siya? Sa kabila ng lahat, ako ang pumatay sa mga magulang. Walang saksi.
Walang makakapagpatunay. Walang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng namatay. Ang sanhi ng kamatayan ay pagbagsak mula sa mataas na lugar. Mukhang dapat ito ay pagpapakamatay. Bumalik muna sa sentro ng autopsy para sa pagsusuri. Ayusin ito agad. Tahimik ang mukha ng kuya. Parang nakakita na siya ng marami ng ganitong sitwasyon. Sige na. Sumusunod na naman ang kaluluwa ko sa kuya. Pumunta sa autopsy room. Sa mga nakaraang taon, hindi niya ako kailanman tinignan ng tuwid. Ngayon, tinitigan niya ako. Sa isang sirang anyo, ang itsura ng patay ay parang 17 o 18 taong gulang. Ang bata pa niya, ganito na ang nangyari. Sobrang nakalulungkot talaga. Dr. Wen, ang kamay mo. Ayos lang. Sobrang dami ng kape. Medyo masakit ang puso. Medyo nanginginig ang kamay. Ngayon ay ayos na siya. Yuan. Kung sana'y mas madalas, natitingnan ako ng kuya. Masasanay din siya sa aking katawan, at magiging pamilyar siya dito. Kung titingnan niya ako ng mas madalas, mapapansin niya ang katawan ng bangkay, yung palda sa bahay na madalas kong isuot. Kung mapapansin lang niya ako ng kaunti, matatandaan niya. Sa braso ko, may isang mansa ng kulay asul. Sayang, galit sa akin si kuya. Yung mga ito, wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Mga taon ng kawalang interes. Ngayon, siya mismo ang nagsasagawa ng autopsy sa akin. At napakakalmado pa. Ang bangkay ay may 32 bali sa katawan. Kabilang dito ang 20 bali na pumutok. At 12 bukas na bali. Atay, pali, baga. At ang puso at iba pang mga organo ay pumutok. Fracture ng base ng bungo. Pagdurugo sa loob ng bungo. Kuya, kailan mo ba matutuklasan na ang kasalukuyan mong pinapagalaw ay ang iyong sariling kapatid na babae? Yuan. Baka nagkakamali lang ako. Katatapos lang ng isang sandali, parang nakita ko si Wentang, na umiiyak sa harap ko. Guro Wen, ayos lang ba ang kamay niyo? Ayos lang, ituloy niyo lang. Kailangan nating makuha ang konklusyon agad. Tingnan ang sitwasyon. Ang biktima ay tiyak na. Nahulog mula sa ika-25 palapag. Gaano kaya siya kadesperado nang mamatay siya? Sobrang sakit, di ba? Kung malaman ng pamilya, gaano kaya sila kasakit? Napakabata pa niya para umalis ng ganito. Tungkol sa ika-28 palapag. Nakatira ako sa ika-28 palapag. Pagkatapos lumabas ang resulta ng test, agad na ipagbigay alam sa pamilya, huwag magpapaliban. Sige po. Kuya, ikaw ang aking kamag-anak. Ikaw ang kamakailan lang ay nagsagawa ng pag-aalis ng bangkay. At siya ay ang iyong nakababatang kapatid na babae. Big Brother, pumunta siya sa kwarto ko. Gusto ba niyang sabihin sa akin? Pwedeng samahan mo ako ng isang araw. Sa langit 1,100. Natulog ka na ba? Hindi mo ba gustong mag-birthday? Bukas, sinuanuan at ako ay sasamahan kang mag-celebrate ng birthday.
Noong nakaraan, nagdasal ako ng 18 taon. Para sa isang kaloob na hindi ko natanggap. Ngayon, siya ay handang magbigay. Ngunit sa huli, masyado ng huli. Host, kahit na hindi pa alam ng kapatid mo, na ikaw ang taong tumalon mula sa taas. Ngunit ang kanyang kalooban, tila naapektuhan dahil dito. Marahil, nagsimula na siyang magsisi. Si Wentang ay gumising na. Binigyan kita ng birthday surprise. Sa wakas ba ay makakalaya na ako? Yuan. Kuya, parang may lagnat ako. Ang hirap ng pakiramdam. Talaga, masyado kong pinahalagahan. Ang sarili ko. Kuya, dalhin mo ako sa ospital. Parang umiikot ang ulo ko. Ang hirap ng pakiramdam. Sige, kuya, dadalhin kita sa ospital. Kuya, samahan ka, huwag matakot. Kuya na hindi nakatulog sa gabi. Dalang-dala ang warmth siya unuan. Hanapin ang doktor. Magbayad. Walang reklamo. Walang malaking problema. Uminom lang ng pampababa ng lagnat, ayos na. Huwag mag-alala. Hindi masyado akong masama ang pakiramdam. Kuya, gusto kong magpadi. Maganda ang boses ni Xia unuan. Magpadi tayo. Seryoso siya sa kanyang maliit na sakit. Parang may malaking laban. At ang aking pagdurusa, hindi siya tumitingin. Ngayon, patay na ako. Kailangan ko pang masaksihan ang lahat ng ito. Yuan. Inay, kapag gumaling na ako sa sakit, pwede ba akong kumain ng cake? Gusto kong kumain ng malaking cake. Sorbetes na cake. Sige, hintayin kita na gumaling. Dadalhin ka ng mama mo para kumain. Ng sorbetes na cake ah. Kapag natapos na ninuan ang A-drip na ito, uwi na tayo. Sige, kuya. Saktong gusto ko ring umuwi at matulog ng mabuti. Kwarto ni ate Wentang na paupahan. Ang hirap makatulog. Ang ibig kong sabihin ay, babalik tayo kay Wentang. Para magrehistro ulit ng birthday niya. Masakit pa rin ang pakiramdam ko, kuya. Siguro hindi pa ako makakalabas ngayon. Pwede ka na lang pumunta. Kaya ko na ito mag-isa. Sige na, hindi naman nagmamadali. Tingnan na lang ang sitwasyon mo mamaya. Magpahinga ka muna ngayon. Sistema. Kailan ba ako mawawala? Kailan ba mawawala ng sakit dito? Konting tiis pa. Kapag natanggap ni Wenyi, ang abiso ng iyong kamatayan. Magandang araw po. Kayo po ba ay kamag-anak ni Wentang? Ito po ba ay abiso ng aking kamatayan? Ikaw po ba ay nag-iisip pa kayo tungkol sa math tutoring? Kami po ay isang napakadalubhasang math tutoring. Hindi na kailangan. Magaling ang kapatid kong babae sa matematika. Hindi kailangan. Tingnan mo, nag-aalala pa rin ang kuya mo sa'yo. Alam niyang magaling ka sa matematika. Sandali lang. Ikaw sa matematika. Matematika palaging magaling si Wen Xiaonuan. Si Wen Xiaonuan. Mula pagkabata, sobrang based ako sa mga subjects. Palagi akong nahihirapan sa matematika. Alaynan. Kuya,
Hindi pwede. Hindi pa naman ako nagsasalita. Ano man ang sabihin mo, hindi pwede. Magagawa kong mapakita ka sa harap ko. Hindi kita pinilit na lumayas at mag-isa. Ubus na ang lahat ng pasensya ko. Pinapayuhan kitang huwag mo nang pilitin na pagalitan kita. Yuan. Malugod kang tinatanggap. Pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mong bilhin? Gusto ko sanang bumili para sa kapatid kong babae ng isang regalo para sa kanyang kaarawan. Bibili ba ako ng regalo para sa akin? Host, tiyak na bibili ang kuya mo ng regalo para sa iyo. Sir, alam mo ba, ano ang gusto ng kapatid mong babae? Hindi ko masyadong matandaan. Maaari ba akong magrekomenda? Halimbawa, kulay rosas, na may lasa ng strawberry, o kaya iprinsesa na tema. Tingnan mo, magrekomenda ka ng mga bagay na gusto ng mga batang babae. 18 na ako. Ang kapatid kong babae ay 18 na rin. Hindi niya alam kung ano ang gusto ko. Si Wen Xiaonuan ay mahilig sa kulay rosas. Mahilig siya sa cake na may flavor ng strawberry. Sandali. Kaya niyang sabihin ng detalyado. Pero hindi niya alam kung ano ang gusto ko. Hindi niya alam. At hindi siya nagmamalasakit. Maganda itong music box. Gustong-gusto ito ng mga 18 taong gulang na dalaga. Nagsimula ang musika. Ang maliit na batang babae ay sumasayaw habang umiikot. Napaka-makabagbag damdamin. Alam mo namang dati si Mama. Isa siyang mananayaw ng ballet. Pinatay mo siya. Paano ka pa makakademo ng ballet? Ibalot na natin ito. Ginoo, tapos na po. Yung mga strawberry cake na ito, tinatangkilik talaga. May bagong produkto pa po kami dito. Kakawatek ng kahel. Sariwa at malinamnam. Subukan natin ang strawberry. Gusto ni Wen Xiaonuan kumain ng strawberry. Pero hindi ako si Wen Xiaonuan. Ayaw na ayaw kong kumain ng strawberry. Ako si Wen Tang. Ang gusto kong kainin ay kahel. Kuya, saan ka na pumunta? Bigla akong nagsuka, ang sakit-sakit. Samahan mo ako. Huwag kang mag-alala, babalik na ako agad. Wentang. Anong inaabangan mo pa? Anong nangyayari? Bakit ka ba nagsuka? Meron ka bang ibang hindi komportable? Nasaan ang doktor? Kapatid. Sa wakas, nandito ka na. Sobrang takot at hindi maganda ang pakiramdam ko. Tama na, bumaba na ang lagnat. Bakit siya nag-vomit? Hindi ko rin alam. Maaaring. Naging malamig ang tiyan. Aynan, dapat ganito nga. Totoo ba? Anong ibig mong sabihin, kuya? Nagdududa ka ba sa akin? Sige na. Aaminin ko, nagkukunwari lang akong may sakit. Natatakot lang ako. Mabuti ka kay Ate Tangtang. Kaya huwag mo na akong isipin. Kuya, natatakot akong mawala ka. Hindi mangyayari yon. Kayo lahat ay mga kapatid ng kuya. Huwag ka na ring umiyak. Hindi ka sinisisi ng kuya mo. Kapatid mo lang naman siya. Nasa puso mo ang kuya mo. Talagang itinuturing mo akong kapatid. Ganun ba? Mag-ayos ka na. Uwi na mula sa ospital. Nakikinig ako sa kuya ko. Bumalik lang sa bahay. Hindi pupunta. Sa lumanyang apartment, di ba? Nagkasundo kami kahapon. Nabibigyan siya ng birthday celebration. Bakit hindi pa nagigising si Wentang? Bakit hindi pa naayos ang cake? Baka natutulog pa siya. Sino ang nakakaalam? Kuya, gutom na ako. Pwede mo ba akong pakainin? Gusto kong kumain ng sweet and sour na ribs. Pinakamabango ang sweet and sour na ribs na gawa ni kuya. Wentang. Wentang, nandyan ka ba? Wentang, nandyan ka ba?
Tingnan mo ang sitwasyon. Ang biktima ay tiyak na nahulog mula sa ika-23 palapag. Gaano kaya siya kadesperado nang mamatay siya? Sobrang sakit, di ba? Kung malaman ito ng pamilya, ang sakit talaga. Bata pa pero namatay na. Sa ika-25 palapag. Ang paupahan ni Tangtang. Sa ika-28 palapag. Nakita ni Wen Xiaonuan ang itsura ng kuya niya. Bakit nakangiti siya ng ganito kakakaiba? Host, parang may mali siya. Haring Su, parang may mali sa lugar. Ang reaksyon niya ang kakaiba. Haring Su, parang may mali siya. Wen Tang, saan ka nga ba pumunta? Magandang araw po. Naka-off ang telepono na tinawagan ninyo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Hello, ang numerong tinawagan mo ay naka-off ang telepono. Sagot na, Wen Tang. Yuan. Kuya, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Wen Tang. Uvian Tiangi. Uvian Tiang, nasaan ka na? Big Brother biglang napansin na hindi niya alam kung saan siya dapat maghanap sa akin. Sa sarili niyang 18 taong gulang na kapatid na babae. Walang alam. Sa mga taong ito, hindi niya ako kailanman naiintindihan. Wen Tang, nasaan ka na? Bumili ako ng para sa iyo, ha? Regalo sa kaarawan at cake. Hello, Forensic Dr. Wen. Lumabas na ang EFI comparison report. CJ, ipagbigay alam na lang sa pamilya ng namatay. Yung namatay, siya ang kapatid mong si Wen Tang. Magpasensya ka na. Paano nangyari ito? Yuan. Hindi possible. Paano pwedeng ikaw ang nasa? Host, nagmamalasakit ang kapatid mo sa'yo. Pero, lahat ay huli na. Bakit? Bakit si Wen Tang? Kapatid. Tangtang. Aking kapatid na babae. Tangtang, magising ka. Nangako ang kuya na ipagdiwang ang iyong kaarawan. Nangako ang kuya na ipagdiwang ang iyong kaarawan, Tangtang. Kuya, dahan-dahan ka. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa mommy at daddy. Mabagal ka muna. 就像空中漂浮的渺小的某个人头。 Kuya, tumigil ka. Tumigil ka. Kuya. Tangtang. Mali si kuya. Huwag mong sisihin ako. Lahat ng ito ay kasalanan ng kuya. Tangtang. Kung maririnig mo ito, pakiusap, patawarin mo ako. Sa mga taong ito, hindi ko kailanman naibigay sa iyo ang kahit isang init ng pagmamahal. Hindi kita nasamahan ni isang beses sa pagkain ng cake. Mali ang kuya. Hindi ka nagalit sa iyo, Tangtang. Huwag mo akong sisihin. Hindi kita sinisisi. Huminto ka na. Sistema. Sistema. Pahintuin mo siya. Alam kong may paraan ka. Pahinto mo siya. Pakiusap ko sa'yo. Tulungan mo siya. Host, kung gusto mong tulungan siyang magising, maaari kong gamitin ang huling enerhiya upang pansamantalang kontrolin ang kanyang katawan para makapagmaneho siyang ligtas. Ngunit ang enerhiya ng iyong kaluluwa ay walang silbi. Ang iyong kaluluwa ay ganap na mawawala. Yuan. Handa ako. Handa ako. Sistema, pakiusap ko sa iyo. Tulungan mo ako. Ibalik mo siya ng ligtas sa bahay. Hindi ko siya kinhatred. Nais ko lang na mabuhay siya ng maayos. Host, napakabodong bata mo. Ganyan siya sa iyo dati. Sistema. Salamat sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa akin ng napakatagal na taon.
Yung birthday song na inawit mo para sa akin ay ang pinakamainit na boses na narinig ko. CJ, tutulungan kita. Ano bang nangyayari sa akin? Kakaiba, parang. Napanaginipan ko si Wentang. Kuya. Paalam. Mahal na mahal kita magpakailanman. Kuya, ako si Tangtang. Huwag ka nang magalit sa sarili mo. Hindi kita kailanman kinhate. Tangtang. Mga taon na ito, ang pagpanaw ng mga magulang. Huwag. Ito ay sakit na ating pinagdaraanan. Yuan. Huwag mong hayaang mag-alala ang mga magulang sa langit. Dapat mong ipagpatuloy ang buhay ng mas mabuti para sa akin. Huwag mong sayangin ang pagmamahal ng mga magulang. Ingatan mo ang sarili mo. Minsan, isipin mo ako. Ang kapatid mong babae. Tangtang. Mahal na mahal kita. Pasensya na. Tangtang. Pasensya na. Kuya, bumalik ka na. Saan ka pumunta? Tinawagan kita pero hindi mo sinasagot. Sino ang nagsabi mong galawin ang cake na ito? Gutom na ako. Saktong gusto ko rin kumain ng strawberry cake, kaya binuksan ko na at kinain. Basta si Wen. Basta wala si Tangtang na ate. Kuya, bakit ka galit na galit? Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang cake ni Wen? Ano nang karapatan mong galawin ang cake na to? Kuya, anong ginagawa mo? Nasaktan mo ako. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako. Nasira ang cake. Bibili ako ng isa pang cake. Ang kapatid kong babae. Kaarawan ni Wentang na 18 taon. Ang tanging kapatid kong babae. 18 taong kaarawan. Hindi pwedeng ganun na lang masira. Ngayon ko lang naisip ang kapatid na babae. Huli na. Ay naku, kayo pala. Yung bumili ng strawberry cake dati. Yung Ginoo. Bakit andito na kayo ulit ng mabilis? Kakanin. May problema ba? Nabasag ang kakanin sa daan. Pakiulit, bigyan mo ako ng isa pa. Eksaktong pareho. Sige, sandali lang. Kuya, masarap ang kaunting asim at tamis ng kahel na ito. Ang sarap. Sabi sa internet na nakakatuwa kumain ng kahel. Gusto mong sumali? Hindi mahilig si Wency unuan sa kahel. Kainin mo na lang mag-isa. Sandali lang. Ang nakababatang kapatid ko. Mahilig siyang kumain ng kahel. Pakihintay po. Palitan mo po ng orange cake. Palagi namang ayaw ng kapatid ko. Kumain ng strawberries. Mas gusto niya kumain ng orange. Sabi niya na ang orange ay nakakapagpasaya. Opo, sir, walang problema.
Tang-tang. Sa mga taong ito, hindi ko naaalala. Gusto mong kumain ng kahel. Pasensya na. Nagkamali ang kuya. Sistema. Bakit mataas ang antas ng simpatsya ni Wendy sa akin? Bumababa na. Malinaw namang patay na si Wentang. Ang plano ko, malapit nang magtagumpay. Paano nangyari yun? Kanino ka kakakusap kanina? Sistema. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi mo alam ang sistema. Ano ba ito? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang aking tangtang. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang aking tangtang. Kuya, bitawan mo ako. Sinasakal mo ako. Wentang. Hindi na siya makakabalik. Hindi makakabalik. Paano mo alam na hindi na makakabalik si Tangtang? Sabihin mo, paano mo alam? Babala, babala. Ang antas ng pagkagusto ng target na estratehiya ay mabilis na bumababa. Ang kasalukuyang antas ng simpatsya ay malapit nang maging zero. Nagsimula na ang countdown para sa pagkabigo ng misyon. Mangyaring agad na kumilos, host. Kung hindi, haharapin ang pagkawasak. Kuya, pasensya na, kuya. Nagkamali ako. Kuya, pakinggan mo ako. Nakakaantig, mawawalan ako ng gana, mamamatay ako. Mamamatay ako tulad ni Wentang. Mamamatay ako. Pasensya na, kuya, nagkamali ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Antas ng pakikipagkaibigan. Alam mo ba kung paano namatay si Tangtang? Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Kuya, may sistema rin ako. Tulad ng kay Yan Yan. Ang misyon ko ay pangunahan ka para tumaas ang iyong simpatsya sa akin. Hanggang 100, makakamit mo ang bagong buhay ng matagumpay. Kung sakaling mabigo ka, mapapawi ka. Antas ng pabor. Kaya, Tangtang. Namatay siya dahil nabigo sa pag-advance. Ikaw iyon. Ano ang ginawa mo? Sabihin mo. Sabihin mo. Ako. Si Wenyi. Ako ang sistema ni Wentang. Kahit na nawala na ang host. Ngunit ang natitirang enerhiya ko. Kaya pa bang tumagal ng kaunti? Wenxia Unuan at Wentang. Parehong mga manlilin lang. Wenxia Unuan at ang kanyang sistema. Para makamit ang layunin, gumamit sila ng hindi tamang paraan. Halimbawa, pandaraya ng alaala, kontrolin ang emosyon, maging hindi tuwirang nagdulot ng kawalang pag-asa ni Wentang. At si Wentang, ang kanyang estratehiya, ay nabigo. Kaya, ang misyon ni Tangtang. Ano ito? Bakit ito nabigo? Mas madali ang gawain ni Wentan kaysa kay Wenxia Unuan. Mas simple talaga. Bago siya mag-18, hayaan niyang ang kanyang kuya ang makasama niya sa isang birthday. Magdiwang ng kaarawan. Hindi ko akalain na isang beses lang. Ako nagdaos ng kaarawan. Hindi ko man lang nagawa. Yuan. Kuya. Pasensya na, kuya, nagkamali ako. Ang sistema ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Para sa iyong magandang pakiramdam. Nagkunwari akong masunurin. Nagbigay ako ng pahiwatig kay Wentang. Pinababa ko siya, pinadama ang kawalang pag-asa. Natatakot akong agawin kanya. Kuya, sa anumang paraan, hindi na makakabalik si Wentang. Patay na siya. Kuya, huwag mo akong kamuhian. Ayokong mamatay. Babala. Babala. Nabawasan ang tiwala sa target na misyon. Babala. Patawarin kita. Hindi kita patatawarin. Impossible. Pinatay mo si Tangtang. Ikaw at ang sistema mo. Kailangan ninyong magbayad. CJ, dahil ayaw mong ipaalam sa akin na mabuhay. Mamatay ka na rin. Ikaw at si Wentang. Sama-sama tayong pumunta sa impyerno. CJ, patayin mo ako. Andito na ang kuya mo para samahan ka. Yuan. Halika na. Patayin mo ako. Babala, babala. Tumigil ka.
Huminto ang host. Hindi maaaring sakta ng host ang target na nilalaman. Kung hindi, ang sistema ay sa pilitang magwawakas. Tumigil. Mangyaring itigil ng host ang mga aksyon ng pananakit. Mangyaring itigil ng host ang mga aksyon ng pananakit. Kung hindi, ang sistema ay pipilitin ang pagwawalang bisa. Huwag. Nawala na ang antas ng tiwala. Nabigo ang misyon. Nagsimula ang proseso ng pagwawalang bisa. Hindi. Sistema. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, sistema. Hindi ako makakapayag. Bakit? Yung babaeng si Vietians. Bakit siya? Huwag. Tang-tang. Nandito na ang kuya mo para hanapin ka. Wenyi. Huwag mong kalimutan ang sinabi ng kapatid mong babae. Nais niyang mabuhay ka. Ginamit niya ang huli niyang lakas para iligtas ka. Bakit mo pa siya bibiguin? Wentang. Katatapos mo lang gamitin ang huli mong lakas. Nakaligtas ang target ng misyon. Nag-trigger ito ng mekanismo ng muling pagkabuhay. Maaari ka nang mabuhay. Sino ka? 你是谁？ Ang pangalan ko ay Yi Song Kang, ikaw naman ay Ye Xiaodi. Ako ang iyong kuya. Kuya. Sundan mo ako, dadalhin kita pa uwi. Sasakyan. Ay. Guro Wen, bakit ka nandito? Sabi ng ospital, nasugatan ka. Dapat ka na magpahinga. Dugo ka. Ito ang aking liham ng pagbibitiw. Nang ako'y sinuri. Kahit ang bangkay ng kapatid ko, hindi ko na makilala. Ano pa ba ang silbi ko bilang isang forensic expert? Hinihiling ko sa'yo. Paalisin mo na ako sa trabaho. Hindi ko na talaga kaya. Sumali sa amin ipakita ang tunay na tapang. Lahat. Kaligtasan. Bilisan mo.
Yuan. Tangtang, pinrotektahan ko ang napakaraming tao. Ngunit hindi kita maprotektahan. Aking nakababatang kapatid. Ah! Wenyi, ang aming alamat na bodyguard. 5 taon na. Ilang mga misyon na halos ikamatay. Ang natapos mo. Ngayon ay proteksyon. Para sa kilalang balerina na si Xiaodi. Kamakailan lang siyang tinthreaten. Malaki ang bayad. Ano sa tingin mo? Tawag. Paliwanag ng bayad, proteksyon sa interes. Pangunahing sahod. Karagdagang sahod sa labas. Tangtang. Siya ba ito? Hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Hindi ito maaaring. Itong mga mata. Itong mukha. Siya si Tangtang. Kilala mo siya. Si Xiao Dai ay anak na babae ng mayamang pamilya Bumalik sa bansa 5 taon na ang nakalipas. Naku, ayos ka lang ba? Bakit ang puti ng mukha mo? Yuan. Kukunin ko ito. Kailangan kong kunin ito. Talagang kailangan kong kunin ito. Tao-tao, ikaw nga talaga. Ito ang pagkakataon na ibinigay ng langit para sa aking pagtubos. Wenyi. Ikaw si Wentang, tama ba? Matagal nang hinahanap ka ni Brother Tang. Hindi ka pumanaw. Hindi ka pumanaw. Hindi ka pumanaw. Sabihin mo, ikaw si Tangtang, tama ba? Sino ka ba? Siguro nagkamali ka ng tao. Tangtang. Ate, ako ito. Hindi mo ba ako natatandaan? Sino ka? Bakit ka nanggugulo kay Xiao Dai? Pasensya na. Nakamali ako ng tao. Kapatid siya ng kapatid kong babae. Sobrang kamukha. Ako ay ipinadala ng kumpanya ng mga bodyguard. Wenyi, ako ang responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ni Yen. Yi, ikaw ang ipinadala ng kumpanya ng mga bodyguard. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Palitan na. Yuan. Ang sama-sama naman ito. Palitan mo siya. Director Yi. Pakiusap, hayaan niyo akong manatili. Aalagaan ko siya ng mabuti. Gamit ang buhay ko, aalagaan ko siya. Kuya, hayaan mong manatili siya. Mukhang kilala niya ako. Sigurado akong poprotektahan niya ako. Dahil ganun na ang sabi ni Xiao Dai. Pero tandaan mo, kung mangyari pa ulit, aalis ka agad. Kumusta? Ang pangalan ko ay Xiao Dai. Xiao Dai. Kahit hindi ka pa kapatid ko, ipaglalaban kita. Ngayon, hindi na ako magkakamali. 夏天的风轻轻地缓缓地吹来。 Si Xiao Dai ay sobrang cheerful, sunny at lively. Araw-araw ay parang nagsishine.
na nakakaapekto sa lahat. At ang akin namang tangtang. Bago siya mamatay, palagi siyang malungkot. Namumuhay sa impyernong ginawa ko. Lahat ito ay dahil sa akin. Ang malamig na pagtanggap at galit bilang kanyang kuya. Pinahirapan siya ng ganito. At napaka nag-iisa. Kung sana ay naaalala ko noon pa lang. Naalagaan siya. Baka masaya rin siya ganito. Ganito kalaya. Yuan. Paalam, paalam, paalam. Sayaoli, yung ikot mo kanina, sobrang galing, parang maliit na diwata. Magdadagdag tayo ng isa pa sa tamang oras, na mataas na antas ng aksyon. Tiyak na magugulat ang lahat. Alaynan. Sayaoli, palagi kang puno ng sigla, na dinadala kaming lahat, na maging masigla. Kuya Wen. Kuya Wen. Salamat sa pagprotekta sa akin. Pero, may konting suhestyon lang ako tungkol sa trabaho mo. Suhestyon. Alaynan, mas maging masaya ka sana. Mag-smile ka pa ng mas madalas. Ay naku. Tingnan mo ang ekspresyon mo. Parang may utang sa'yo ang iba. Ngumiti ka naman. Expert ako sa pagpapasaya. Salamat, okay lang ako. Nakita lang kita. Naisip ko ang isang tao mula sa nakaraan. Noon ay palaging malungkot dati. At ako. Hindi ko siya mapangiti. Ay naku. Dalhin mo siya dito para makita ko. Siguradong mapapangiti ko siya. Siya na ang... Tapos na. Sayaodi, huwag nang magbiro. Si Kuya Wen ay isang bodyguard. Huwag mong istorbohin siya sa trabaho. Magpahinga muna sandali. Handa na silang mag-perform. Ay naku, kuya. Bakit ka seryoso ng ganyan? Kuya Wen, ituturo ko sa'yo sumayaw. Siguradong magugustuhan mo. Maging ang dance king ng mga bodyguard. Anong tingin mo? May nangyayari dito sa akin. Pupunta muna ako sa labas. Xiaodai, dumating na ako. Aayusin ko na lahat para hindi ka na maabala. Ako lang. Kamusta? Nasa backstage tayo. Mga walang pakialam, huwag pumasok. Bakit mo dala ang mga to? Si Xiaodai ay akin. Kakainin ko siya. Ako lang ang pwedeng makasama niya. Kakainin ko siya. Ang pabo mo. Hindi kita papayagang lumapit kay Xiaodai. Yuan. Aking mukha. Sinira mo ang aking mukha. Masisiraan ako ng bait ni Xiaodi. Salamat sa lahat ng dumaan para sa akin. Ang pagsasayaw ay isang masayang bagay. Sana maging masaya rin kayo. Sayaodi. Susuportahan kita. Sayaodi. Pwede mo ba akong pirmahan? Sayaodi. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Sayaodi. Sobrang gusto na kita. Pwede bang pirmahan mo ako? Sayaodi. Nanonood ako sa bawat palabas mo. Ang galing mo. Bitawan mo ako. Kalma ka lang. Gino.
Sayodi. Lumayo ka. Ako na ang bahala. Sayodi. Tao. Diyos. Sayodi. 小天， Halika, magbigay daan. Tara. Huwag kang magtago sa amin. Sayodi. Pwede ba akong sumakay? Sayodi. Ang galing mo. Sayodi. 小天， Paalam. Ang mga tagahanga ngayon ay sobrang masigasig. Kuya Wen, nasugatan ang kamay mo. Walang anuman. Mga tagahanga lang ito. Ayos lang. Walang panganib. Hindi ka naman magpapakapagod, di ba? Buti na lang nagdala ako ng band-aid. Tada. Halika. Protektahan kita. Ito ang aking tungkulin. Tungkulin. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Bakit ka nakatunganga? Kuya Wen, may dala akong kahel. Gusto mo? Ang pagkain ng kahel ay nakapagpapasaya. Tang-tang. 亲手折断了玫瑰，还问它为何枯萎。亲口说的安慰，掩不住心的颓废。亲手折断了玫瑰，还问它是错是对。就好像你 Kaitang. Tang-tang. 驾驭这场摧毁。 Ang pagkain ng kahel ay nakapagpapasaya. Kuya, ikaw, gusto mo bang sumubo? 早已无路可归，你的声 Sino? 像风吹过心底， Walang sino man. 唱遍谎话里的秘密，明明 Kuya Wen, 还在，却说没在。 ano na sinasabi mo? Napaka-misteryoso. Hindi kaya. Iyan ang iyong mga lihim sa negosyo. Ito ay lihim sa negosyo. Xiao Dai, ikaw lang ang maaari kong maging. Ang mga malapit sa iyo ay mamamatay para sa akin. Nagawa ko na. Napatay ang dalawa. Naging kapalit na. Susunod. Yun ang bodyguard. Sayodi, ikaw lang ang akin. Sumama ka sa akin. Yung mga malapit sa'yo. Kailangan mamatay silang lahat. Ikaw na naman ang baliw na ito. Huwag kang lumapit kay Xiao Dai. Kuya Wen, Xiao Dai, tumakbo ka na. Inatake ang pamilya Ye. Nakakatakas na ang mga salarin. Agad na nagsimula ang pagsubok sa labas ng villa. Kuya Wen, nasugatan ka. Dadalhan kita ng bendahe. Sayodi, katatapos ko lang napayagan kang umalis. Bakit hindi ka umalis? Nawala na ako minsan. Hindi ko magagawa. Walang nawala sa akin. Kuya Wen, anong sikreto mo talaga? Kuya, tumatakas ang salarin. Wenny, nasugatan siya. Tumawag ng ambulansya. Kahit maliit na sugat lang ito. Walang anuman. Sige na, sige na.
Wenyi, iniligtas mo ang kapatid kong babae. Labing-labing ako. Ngunit binabalaan kita. Lumayo ka sa kapatid kong babae. May sarili siyang buhay. Hindi kayo magkaparehong mundo. Kuya, huwag kang ganyan. Sinalba ako ni Kuya Wen. Mahilig din ang kapatid sa ballet. Ako ang sumira sa kanya. Kung hindi ako, dapat sana siyang naging malaya tulad ni Xiaodai. Kuya, tingnan mo kung gaano ako sumayaw. Tingnan mo, ako ba? Nakuha ko ba ang talento ni nanay? Ikaw ang nagpasama sa nanay. May mukha pang matuto ng ballet. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mong hayaan na makita kita. Kuya, gusto ko lang maging masaya ng konti. Pinatay mo ang nanay natin. Ikaw yung salot. Hindi ka dapat masaya. Kuya, kuya, kuya. Itong tornilyo, bakit ito lumuwag? Sayodi, mag-ingat. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Anong nangyari dito? Kuya Wen, ayos ka lang ba? Noong huling inatake ka, ganito rin. Ngayon, nandito na naman. Gusto mo bang mamatay ako sa takot? Xiaodai, kailangan kitang protektahan. Huwag kang mapahamak. Parang utang ko sa kanya. Ayos ka lang ba? Malakas ba ang tama sa'yo? Pumunta. Ano nang nangyari? Ayos. I'm so confused. Face to face. Is you a stranger face? Can recognize. Kuya Wen, gising ka na. Ano nang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, swerte ka sa pagkakataong ito. Kung may susunod, baka hindi ka na ganito kaswerte. Sayodi, tungkol sa sinabi ko sa iyo, nalihim ng negosyo, ay tungkol sa aking nakaraan. Ang kapatid kong babae, ang pangalan niya ay Wentang. Katulad mo, mahilig sa ballet. Mahilig din kumain ng kahel. Kagaya mo. Sayodi, kung sasabihin ko, baka ikaw ang kapatid kong babae. Maniniwala ka ba? Pero natatakot ako. Natatakot akong galit ka sa akin. Kuya Wen, syempre, mayroon din akong lihim sa negosyo. Nawala ako sa alaala. Ang naaalala ko lang ay ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Ngunit, parang palagi akong may panaginip na paulit-ulit. Sa panaginip, may isang malamig na kapatid na lalaki. Sabi niya, na kinamumuhian niya ako. Nakakabahala. Paano ako makakaiyak sa mga salitang ito? Kuya Wen, magpahinga ka muna. Pupunta ako para maghugas ng mukha. Marahil ang fake test ay makakapagsabi ng katotohanan sa akin. Ngunit ang katotohanan, maaaring sirain ang lahat. Maganda ang paggaling ni Ginoong Wen. Maaari na siyang umuwi ngayon. Salamat po. Magandang araw po. Narito ang Safety Testing Center. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Ako si Wenyi, nagdala ng sample dati. Gusto ko sanang malaman, kailan lalabas ang resulta? Ginoong Wen,
Natanggap na ang sample. Matapos ang pagsusuri, ang detalyadong resulta ay ipapadala sa iyong email. Siyempre, kami rin. Agad kitang tatawagan. Ayos. Salamat. Kuya Wen, nandito ako para kunin ka mula sa ospital. Kuya Wen, malapit na akong makalabas ng ospital. Mas mabuti na ang pakiramdam mo. Ang ganda ng panahon ngayon. Bakit hindi tayo maglakad-lakad sa mall? Alam ko may isang food street malapit dito. Sobrang masaya doon. Ako ang taya. CJ. Ay naku, ano bang pasasalamat? Iniligtas mo ako ng maraming beses. Kailangan kitang gantimpalaan ng maayos. Tara na. Boss, itong sorbets. Kumain ka ba? 2 bahagi. Salamat. Tikman mo. Kuya Wen, itong orange na sorbetes. Sobrang sarap, maasim at matamis. Yuan, talagang mahilig ka sa orange. Nga, nawala ako ng alaala. Ang naaalala ko lang ay noong bata ako, mahilig akong kumain ng kahel. Ngayon, tuwing nagigising ako, pakiramdam ko'y walang laman ang puso ko. Marahil, ang nawawalang bahagi ay babalik din sa huli. Xiao Dai, bakit? Bakit ka pa nakasama ng paboritong bodyguard na ito? Punta tayo sa abandonadong warehouse para iligtas ang dance partner mong si Xiaoli. Kung hindi, mamamatay siya. Ninakaw si Xiaoli. Xiao Dai, ano nang nangyari? May masama bang pakiramdam? Mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Wala yan. Wala yan. Sobra akong kumain ng sorbetes. Naka-freeze ang utak ko. Kuya Wen, may kailangan akong asikasuhin dito. Kailangan kong umalis ng maaga. Yuan, mag-taxi ka na lang papunta roon. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala sa akin. Tao, bilisan mo. May mali. Yung mukha niya kanina, ang pangit ng tingin. Sigurado may nangyari. Itinatago ni Xiaodi sa akin. Tiyak may problema. Hindi pwedeng mapahamak siya. Parang nangyari noon kay Tangtang. Hindi ko rin agad napansin ang kanyang pagkalumbay. Kung nakapagtanong lang ako ng mas maaga noon, marahil ay iba na ang lahat. Xiaoli, huwag kang magpapahamak. Kailangan mong maghintay sa akin. Maghintay ka sa akin. Pakipabilis pa, salamat. Lee, huwag kang matakot. Narito na ako. Bitawan mo siya. Xiaodi. Sa wakas ay nandito ka na. Napakabait mo. Xiaodi, tumakbo ka. Pakiusap ko sa'yo. Pakawalan mo siya muna. Pakawalan mo siya muna, okay ba? Pakiusap ko sa'yo. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Papalitan kita na sumama sa akin. Sa ganitong paraan, makakasama tayo magpakailanman. Mahal kita. Hindi tayo kailanman maghihiwalay. Pakinggan mo ako. Kalmado ka muna. Kung mahal mo ako, dapat mong palayain siya. Tama ba? Palayain mo siya. Bakit? Alam mo ba, nasa dance troupe siya. Palaging nagpapakalat ng chismis tungkol sa'yo. Wala akong ginawang ganoon. Xiaodi, huwag kang magpapahamak. Lahat ng security team maghanda. Agad na magtipon sa lugar na ipinadala ko. Yuan, Xiaodi, gusto kong turuan siya ng leksyon para sa iyo. Ganito, kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Kalma lang. Wala akong Xiao Dai. Tumakbo ka na, tumakbo ka na. Pakawalan mo siya. Xiaodi, umatras ka. Ako na ang bahala sa lunatic na ito. Ikaw na naman. Ikaw na naman ang nagpapasira ng mga plano ko. Si Xiao Dai ay akin. Ikaw, mabahong bodyguard. Ilang daang piso lang sa isang buwan. Anong buhay ang nilalaro mo?
Nakapagpahuli na ako minsan. Hindi na ako muling papahuli. Xiaodi, tumakbo ka na. Ikaw, baliw ka. Kuya Wen. Ang dami mong dugo na napalabas. Nasugatan ka. Xiaodai. Bawasan mo ang bilis. Hindi na kita pwedeng mawala pa. Parang, katulad ng pagkawala kay Tangtang. Hindi na ako pwedeng magkamali pa. Hindi ako pwedeng magkamali ulit sa pabrika. Hindi ako pwedeng magkamali sa isang beses. Mumu, hindi ako pwedeng magkamali sa isang beses. Tangtang. Should've let go. 不今天然的伤口，残留的快乐，虚无的生活，快把我淹没。Should've let go. Kuya Wen. Ngayon, anong gagawin natin? Huwag magpanik. Bawasan mo ang bilis. Kaya kong ayusin ito. Bawasan mo ang bilis, pakiusap. Xiaodi, yung baliw kanina ang nagbigay sa atin. Sabi niya ay isang sorpresa. Kung tatakbo tayo, magpapasabog sila. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Kaya kong ayusin. Mag-ingat ka, Kuya Wen. Xiaodi, natatakot ako. Baka hindi na siya bumalik. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanya. Xiaodi. Xiaoli. Huwag kang matakot. Gagawa ako ng isang ligtas na lugar. Xiaodi. Umalis ka na. Sige, ikaw na ang mauna. Huwag. Gusto kong samahan ka. Mag-ingat. Kuya. Paalam. Mamahalin kita magpakailanman. Mamahalin kita. Anong nangyari sa akin? Kakatapos ko lang. Parang napanaginipan ko si Tangtang. Tangtang. Ang sakripisyo na ito. Kaya mo itong gawin. Naniniwala ako. Dapat ko. Kaya rin. Mag-ingat. Kamay. Huwag kang nanginginig. Huwag kang nanginginig. Kuya Wen, magpakatatag ka. Isipin mo ang kapatid mong babae. Siyempre gusto niyang mabuhay ka. Xiaodi. Mahal mo ako, di ba? Sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong mahal mo ako. Ikaw na baliw. Xiaodi. Hindi kita mamahalin kailanman. Kuya Wen, telepono ng tulong. Magandang araw. Sentro ng pagsusuri ng ISI. Gino Wen. Lumabas na ang resulta. Nakatugma ang sample. Wendy, siya ang tunay na kuya ni Xiaodi. Naipadala na ang ulat sa iyong email. Kumpirmasyon ng ugnayang pampamilya. Mahal. Kuya, pasensya na. Ipapaliwanag ni Kuya ang lahat. Ngayon, kailangan muna nating mabuhay. Kuya, ikaw ang aking tunay na kuya.
Pasensya na. Mahal ka ni nanay. Ang pangalan ko. Tawag sa akin ay Wentang. Yuan. Kuya. Pakiusap ako. Bumalik ka na, makasama ko lang isang beses. Kung hindi ka babalik. Sistema. Buburahin ng sistema ang aking pagkatao. Talagang mamamatay ako. Kung mamamatay, mamatay na agad. Pinatay mo ang mga magulang. Kung namatay sila, tamang bayad na iyon. Kuya. Kuya. Ang iyong misyon ay, bago ka maglabing-walong, ay makasama ang iyong kuya na si Wenny, na ipagdiwang ang iyong kaarawan. Kung matagumpay, makakakuha ka ng bagong simula. Kung mabibigo, mawawala. Kuya. Kaarawan. Hindi ako ang kanyang kuya. Paano ka may mukha para ipagdiwang ang kaarawan? Sisi sa nagpakamatay na iyon. Binawi namin ang kanyang kaarawan. Kailan ako mawawala? Ulan Tianli. Naalala ko na. Lahat ng naalala ko na. Ako ang iyong nakababatang kapatid na babae. Ikaw ang aking kuya. Ang isang eksenang ganito. Isang palabas tungkol sa malalim na ugnayan ng magkapatid. Kayo, pumunta ka na sa impyerno para sabihin ito. Ayaw ko. Wentang. Mahal kong maliit na host. Sistema. Bakit ka ganito? Wenny. Susunod. Bilang isang sistema, binibigay ko sa iyo ang misyon. Isa lang ang iyong misyon sa buong buhay mo. Ang alagaan ang iyong nakababatang kapatid na si Wentang. Para maramdaman niya ang init ng tahanan. Huwag magpinta. Wentang, naaalala ko pa ang paraan mong umiti noong bata ka pa. Para kang nasa panaginip lang kahapon lang nangyari. Ngayon, bumalik na ang iyong alaala. Sana'y maging ligtas at masaya ka. Ang aking misyon ay natapos na. Sistema. Sistema. Kuya. Tang, pasensya na. Alam na niya lahat. Siguro hindi na ako mapapatawad pa. Sige na lang. Basta't ligtas siya. Hay, kuya. Nagising ka na. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ng sugat mo. Malapit na akong makalabas ng ospital. Nagluto ako ng lotus seed porridge para sa iyo. Tikman mo. Mainit-init ito. Pampainit ng katawan. Tang-tang. Hindi mo ba ako kinhatred? Sobrang malamig ko sa iyo. Ang brutal naman. Kahit na. Ako mismo. Kuya. Hindi kita kailanman kinamuhian. Noon. Iniisip ko lang na sana makita ka pa ng mas madalas. Maaari mo ba akong tawaging bunso? Ang pagkawala ng mga magulang ko.
Marahil talaga akong may kasalanan. Hindi. Hindi ikaw. Ako. Tangtang. Tangtang. Ako ang nagdala ng sakit na dulot ng tadhana sa atin. Lahat ng iyon ay ipinataw sa iyo. Kasalanan ko iyon. Sa ganitong katagal, hindi kita man lang naibigay ng kahit kaunting init. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Wala rin akong ginawa. Hindi kita nasamahan kahit isang beses sa pagkain ng cake. Kahit na sa mga pagkakataong ikaw ay nawawala ng pag-asa. Sinabi ko sa iyo ang mga salitang nakakasakit. Tangtang. Saktan mo ako. Bulyawan mo ako. Hayaan mong magbayad ako sa aking pagkakamali. Saktan kita. Para makabawi. Sige na. Pinapatawad na kita. Kapatid. Yung mga nakaraan. Hayaan na natin na parang alikabok lang na maglaho. Tayo ay tunay na magkapatid. Nanonood ang mga magulang ko mula sa langit. Mula ngayon, magsisimula tayo muli. Sabay. Sabay nating pag-aaralan kung paano maging magkapatid. Okay ba? Tangtang. Ayoko uminom. Sige, ikaw na lang ang uminom. Kuya, tikman mo. May espesyal na sangkap sa chicken soup ngayong araw. Naramdaman mo ba? Hindi kaya. Balat ng kahel. Nahulaan mo ako. Isang subo pa. Maganda ang paggaling ni Ginoong Wen. Salamat sa maingat na pag-aalaga ng pamilya. Bukas ay makakalabas na siya. Yehey! Makakalabas na. Tangtang. Nananatili akong may mga larawan ng mga magulang. Pagkatapos ng paglabas sa ospital, dadalahin kita para mag-alay ng insenso sa kanila. Sabihin mo sa kanila, CJ, Tara, umalis na tayo ngayon. Bukas ay lalabas na ako sa ospital. Aray, masakit, masakit. Kuya. Kuya. Bakit hindi nagbubukas ng ilaw? Kuya. Nandito ka ba sa bahay? Tangtang. Maligayang kaarawan. Kuya, nakatakot ka sa akin. Tangtang. Ngayon, gusto ng kuya mong ipagdiwang ang iyong mga kaarawan mula 1 hanggang 24. Lahat ng 24 na regalo sa kaarawan. Bawat isa, lahat ay kumakatawan sa 1 taon ng pangulila. Kuya, napakabiglaan nito. Ang mga regalong ito, gusto ko talaga. Talagang masaya ako. Hindi ko inasahan. Tayo, maaari pa tayong makaranas ng ganitong mga araw. Kuya, ikaw ang pinakamabuting kuya sa buong mundo. Oh, siya ang pinakamabuting kuya. Eh ako. Sistema. Ikaw, ayos ka lang. Paano mo?
Natapos ko ang EI ng kapalaran. Nakakuha ako ng gantimpala. Ibig sabihin, pwede na akong manatili dito magpakailanman. Hindi na ako isang virtual na nilalang. Simula ngayon, gusto kong makipag-agawan kay Wendy na alagaan ka. Ang ganda. Nandyan ka na simula nang ipinanganak ako. Tama iyon. Ako at kayo ay pwedeng magkasama na parang isang pamilya. Magkasama na tayo. Tang-tang. Ang gantimpala ko ay ang tunay na makapagtanggol sa'yo. Mula ngayon, Wendy, magkapatid kaming dalawang lalaki na magpapaligaya kay Tang-tang. Para hindi na muling makaramdam ng kalungkutan si Tang-tang. Tang-tang, noon marami akong utang sa'yo. Ngunit simula sa taong ito, sa bawat kaarawan mo, sasamahan kita. Halika. Tingnan mo, ano ang mga regalo mo sa kaarawan? Yuan, Yuan. Isang taong gatasan. 10 taong sapatos sa sayaw. Paano mo alam na gusto ko ito? Ang mga regalo na inihanda ninyo para sa akin. Sobrang gusto ko ito. Kasama ko kayong dalawang kuya. Ngayon ay parang ako. Ang saya-saya. Aba, 祝你生日快乐，祝你生日快乐，许愿吧。啦啦啦啦啦！远点来点。wow. Ang ganda dito. Noong bata ako, ang mga ganitong araw ang pinapangarap ko, na makasama ang kuya. Sa paglalakad. Naglalakad sa parke. Hindi ko akalain na sa ganitong oras matutupad na ang pangarap ko. Pakiramdam ko, lahat ng sakit na naranasan ko noon ay sulit. Tang-tang, gagamitin ng kuya ko ang buong buhay niya para mapawi ang lahat ng ito sa'yo. Simula ngayon, kahit anong bagyo, nasa tabi mo ako. Wendy, pero dapat maging maingat ka sa akin, ha? Mag-ingat ka na baka agawin ko ang pwesto ng pinakamabuting kuya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Subukan mo. Sige na, sige na, sige na. Ngayon ay idinadeklara ko ang kompetisyon ng pinakamagandang kuya. Ihanda. Simulan. Ako. Sinugod mo ako. Huwag kang magulo.